isang matinik na espiya na nakilala noong panahon ng Ikalawang Digmaan. At ito ay kinatatakutan ng mga Nazi group kung saan ang panahon na iyon ay hawak na nila ang north at west part ng France. Para makahanap ng pagkakataon, ang mga kakampi ng France na taga-ibang bansa, lalo na ang Amerika, ay nagtalaga sila ng isang babaeng espiya na nakakapasok sa mga pasilidad ng mga kalaban. Hindi lamang simpleng espiya ang bida natin ngayon dahil maraming trabaho siyang nagagampanan para lamang magtagumpay sa mga ibinigay sa kanyang misyon sa gitna ng kanyang kapansanan. Kilalanin natin ang matapang, matalino at madiskarteng pamamaraan ng babaeng espiya na ito. Bakit nga ba siyang tinaguriang the dangerous female spy ng mga German? Ating kilalanin ang histeryo ng buhay ng magiting na babaeng espiya na si Virginia Hall. Tara, simulan na natin! Ang bida natin ngayon na si Virginia Hall ay isinilang noong April 6, 1906 sa Baltimore, Maryland. Anak ni na Barbara Virginia Hamel at Edwin Lee Hall. Nakapag-aral siya sa elementary at high school sa Roland Park Country School. Nang nakatungtong siya sa kolehiyo, nakapag-aral siya sa Radcliffe College ng Harvard University at sa Barnard College of Columbia University, kung saan nag-aral siya ng mga salita ng French, Italian at German. Nakapag-aral din siya sa George Washington University kung saan nag-aral naman siya ng French Economics. Dahil gusto niyang makapagtapos ng kanyang pag-aaral sa ibang bansa, kaya nagtungo siya sa Europa. Ito na ang naging dahilan niya kaya nakapagtrabaho siya sa Embassy of United States sa Warsaw, Poland noong 1931 bilang isang consular service clerk. Ilang buwang nakalipas, nilipat siya sa Smyrna o sa Izmir sa Turkey. Dito naganap ang hindi inaasahan na aksidente na nakulangan siya ng isang parte ng katawan at naging artificial na lamang ito. Nangyari ang aksidente noong 1933 na hindi sinasadyang napatid siya sa isang bakod habang nag-hunting bird siya. Instead na ibon ang tamaan, ang kaliwang paa niya ang natamaan. At ito ay naging dahilan ng nagkaroon na siya na tinatawag na gangrene. Ito yung pangingitim na napinsalang parte ng katawan sa dahilan na pagkawala ng dugo nito. Ito rin ang dahilan kaya naputulan siya ng kaliwang paa at nagkaroon siya ng prosthetic leg at pinangalan pa nga niya itong Cuthbert. Nagpatuloy pa rin siya sa pagiging consular clerk sa Venice at Tallinn sa Estonia. Nagsimula ang Battle of France noong May 10, 1940 laban sa mga Nazi Germany. Dahil sa invasion ng mga Nazi sa France, bumagsak ang France sa Germany, kung saan nakuha nito ang North at West sa France. Nasa France si Virginia Hall, nagsakupin ito ng Germany at nagvoluntaryo siyang maging driver ng ambulance. Siya lang naman ang nagdadala sa mga sugatang sundalo ng France sa Haute-Laurage region. Dito kasi matatagpuan ang De Larger Military Hospital sa Paris. Napansin kasi niya na mababait sa ibang lahi at dahil babae din siya, ginagalang din siya ng mga official ng mga Nazi kaya nagvoluntary siyang maging driver. Nag-apply din siyang magtrabaho bilang tagahatid ng mga pagkain at iba pang pwedeng iutos sa kanya. 18 buwan, hindi nangingialam ang Amerika sa pananakop ng mga Nazi sa France, kaya naisip ni Virginia na hindi madali ang sitwasyon ng France at hindi kailangan pang maghintay na matapos ang gyera roon. Kaya gumawa ng paraan si Virginia upang makapunta ng London para makapunta ng Spain para makipagkita sa isang British agent. Nakipagkita siya sa nangangalang George Bellows sa border town of Irun. Humanga si George Bellows kay Virginia dahil sa dedikasyon nito, sa pagiging matalino at sa kakayahan nitong makatulong sa mga civilian sa France sa kanyang paligid. Kaya binigay ni Bellows kay Virginia ang phone number ng kaibigan nito na nasa London para makakuha ng trabaho rito.
Si Nicholas Boddington, ang kaibigan ni Bellows na nagtatrabaho pala sa Special Operation Executives o SOE. Ang SOE ay isang organisasyon na binuo noong 1940 mula nang sinakop ng German ang ibang parte ng Europe para maibalik ang gobyerno na sinakop ng mga mananakop lalo na noong panahon ng Ikalawang Digmaan. Naging miyembro si Virginia Hall ng SOE noong taong 1941 at dinala siya sa Vichy, France para lamang makapag-training ito, ang lugar na hindi pa nakukuha ng German forces. Ikalawa siya sa female agent na dinala sa France ng SOS F Section o SOE France Section at meron lamang limitation ang kanilang misyon. Sa totoo lang, ang SOE F Section ay nagpadala na ng 41 na female agents sa France kaso 26 lamang ang nakabalik at nakaligtas sa gyera. Ang isa sa mga misyon ni Hall ay maging isang reporter ng New York Post at nabigyan naman siya ng lisensya para makapag-interview siya ng mga tao para makalikom siya ng mga detalye na maaaring magamit sa planong pangmilitar. Kung saan nakadestino siya sa Lyon at nagbabago-bago siya ng pisikal na kaanyuan sa pamamagitan ng pagme-makeup para mag-disguise. Dahil sa pagiging matalino at madiskarte niya bilang isang secret agent ng World War II, marami siyang nagagawang task. Siya ang gumagawa ng mga contact sa mga dapat nilang gawin. Siya din ang nagbibigay ng mga lugar sa mga tao kasamahan na pwedeng pagtaguan nito. Siya rin ang takbuhan para ihatid ang mga gamit na kailangan ng ibang mga agents o mga sundalo na kailangan ng mga kagamitan. At marami din siyang na-recruit ng mga taong magiging spy sa loob ng establishmento para makatulong at makakuha pa sila ng mas maraming impormasyon at para mas maging maingat pa sa kanilang mga misyon. Ang ganitong gawain ay tinawag nga nilang heckler. Si Virginia mismo ang nagtatag ng heckler at ang gamit niyang codename dito ay Diane. Ang mga taong na-recruit niya ay sina Jean Rosset na isang gynecologist doctor at si Germaine Guerin na nagmamay-ari ng kilalang brothel sa Lyon. Malaking naitulong ni Guerin kasi marami siyang bahay na pwedeng maging safe house o pagtataguan ng mga taong tinutulungan nila. At nakakatulong din ang mga tauhan nitong babae na nakakakuha ng mga information sa mga kliyente nitong mga German sa kanilang brothel. Ang brothel ay isang bahay aliwan na sikat din noong paman. May isang pangyayari na kailangan pumunta sa meeting ang mga SOE agents dahil sa malakas ang pakiramdam ni Virginia na pakiramdam niyang merong mangyayaring hindi maganda. Kaya hindi siya pumunta sa meeting at na-raid nga ang lugar kung saan ginanap ang meeting ng SOE. Nahuli ang 12 kasama niya ng mga Gestapo. Ang Gestapo ay grupo ng mga pulis ng Nazi Germany. At isa si Virginia sa mga naiwan sa SOE, agent na nagbibigay na lang ng mga informasyon sa London. Para makapag-send ng mga mensahe sa London, pinayagan ni George Whittinghill na isang American diplomat sa Lyon si Virginia Hall na gumamit ng diplomat pouch o bag para makapagpadala ng mga mensahe papuntang London. Sa paggamit kasi nito ay meron itong legal protection para sa mga importanteng documents na hawak ng gobyerno. Mga pangyayari sa kulungan. Mula nang nahuli ang 12 kasamahan niya ay balak niyang tulungan ang kanyang mga kasamahan na makatakas. At the time ay nilipat sila ng kulungan sa Mauzac Prison malapit sa Bergerac. Ang isa sa mga kasama ni Virginia na si George Bergy na nakakulong ay gumawa ng paraan para lamang makapagpadala ng mensahe kay Virginia sa pamamagitan ni Gabby Block. Si Gabby Block ay isa sa mga asawa ng prisoner na ni-recruit ni George para magpadala at magpasok ng mga gagamit na kagamitan sa pagtakas nila at inilagay ito sa lata ng sardinas para maipasok nito sa tuwing binibisita at dinadala ng pagkain ang asawang nakakulong. At nakagawa din ng susi si George para magamit nila sa kanilang pagtakas ron. Samantalang si Virginia Hall ay naghanda sa mga lugar na pagtataguan nila at kinontak ang mga tao na pupuntahan nila sa kanilang pagtakas. Nakatulong din sa kanila ang 2 French police na naka-uniform sa kanilang pagtakas. Nakatakas sila noong July 15, 1942. Nagtago sila sa mga lugar na magiging safe sila para mapuntahan nila si Virginia sa Lyon, kung saan nakahanda na para sa pagtakas nila patungong England to Spain.
Dahil sa pangyayari sa pagtakas sa Maurik Prison, nabahala ang mga Nazi rito kaya nag-deploy sila ng 500 na spy para hanapin ang mga involved sa pagtakas ng mga preso sa kanilang himpilan. May isang priest na nagngangalang Robert Alsh, pero sa katunayan nagpapanggap lamang itong pare ay binisita si Virginia sa Lyon at isa raw itong agent sa Gloria. Ang Gloria Network ay samahan ng mga Nazi groups na spy group din. Nagulat at naging alerto si Virginia Hall kaya tumakas siya. Umalis siya ng Lyon na hindi alam ng iba pa niyang mga kasamahan, katulad nila Jean Roussel at Germaine Guerin. At nalaman din ng mga Nazi ang kanyang identity na dapat mahuli siya at tinawag nga siya ng mga ito ng Limping Lady at The Dangerous Female Spy. Nag-travel siya sa Perpignan sakay ng train para makatawid ng Pyrenees. Naglakad siya ng 50 miles a day kaya naging dahilan ito ng sugat at dugoon niyang mga paa dahil sa sakit na nararamdaman niya sa Cuthbert leg niya. Pinaalam niya sa kanyang mga kasamahan sa SOE na tumakas siya at plano niyang magtungo sa Pyrenees at sinabi pa niya na sana huwag lang daw maging hadlang ang kanyang Cuthbert. At nag-response naman ito na if Cuthbert troublesome, eliminate him, na hindi naintindihan ang kanyang ibig sabihin. Nakarating nga si Virginia Hall sa Spain ngunit nahuli naman siya ng mga sundalo roon sa dahilan illegal ang pagpasok niya roon at sinurrender siya sa American Embassy. Secured na siya roon at ibinalik siya sa France ng US Embassy para ituloy ang kanyang trabaho kaso hindi na siya muling pinayagan na maging membro ng SOE kaya nalipat siya sa OSS o American Office of Strategic Services para ipagpatuloy ang kanyang trabaho roon. At sa grupo na ito ay bago ang kanyang codename na gamit at Dayan na ang bagong niyang pangalan. Dito niya nakilala ang grupo na tinatawag na Maquis. Ang Maquis ay mga French guerrilla group na sumuporta din sa paglusob ng Allied group sa Normandy noong 1944 hanggang nagtagumpay nga nakuha ang Normandy ng mga Allied group. Natapos na ang gera at nanatili pa rin siya sa Lyon sa France na inlove siya sa isang OSS lieutenant na si Paul Goylot na nagtatrabaho din sa kanya. Ang dalawa ay kinasal noong 1957. Nagretiro na sila at tumira sa Barnesville, Maryland hanggang namatay siya noong July 8, 1982 at nailibing sa Druid Ridge Cemetery sa Pikesville, Maryland. Marami siyang nakuhang award at isa na dito ang binigay sa kanya ay ang Distinguished Service Cross. Nakakuha din siya ng Honorary Member of the Order of the British Empire at na-awarded din siya ng Croix de Guerre. Kaya kayamanang kalaman, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi mo sa video natin ngayon?